Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Marcoleta po, ang pag-asa. Napanood ko si Marcoleta kung paano niya po ilinaw yung nagaganap ngayon na mga sa ating Senado, no? Yun pong pangyayari. Napakalinaw po ng pagpapaliwanag. Hindi po tumutula katulad ng Senate President ngayon. Wala pong arte-arte, no? Talagang mauunawaan ng tao at wala po yung pagmamalaki. Parang si Marcoleta ang ano yun, no? Kumbaga, siya talaga yung bagay. Kasi ngayon, yung mga magagaling magsalita sa Senado na marurunong sa batas, tulad po ng hindi naman pag-asa na parang misaya. Yung ibig sabihin, dalawa lang po yung matitira na marunong-runong sa Senado na abogado. Kung titignan po natin, magkwentuhan po tayo dyan, si Chis Escudero tsaka to si Cayetano. Sa estilo po ng kanilang pagsasalita, parang nang-uuto lagi eh. Di po ba? Wala talaga silang malinaw na ito ang dapat gawin. Parang, kaya sara natin at may nagwa. Kung pakikinggan mo sila, parang yung, anong tawag doon? Katulad si Chis Escudero, parang laging tumutula na tapos nang uuto, nagmamarunong. Tapos eto naman tas hindi mo mapaniwalaan yung sinasabi niya. Maaring totoo yung mga sinasabi niya, pero parang hindi ka panipaniwala kasi parang pag nagsalita si Escudero, eto alam ko eh. Kaya eto parang ganon. Eto naman si Cayetano, antindi po lahat, siya, pleaser. Lahat ng panig gusto niya makuha eh. Kumbaga, inuuto niya lahat ng tao. Di ba? Paano inuuto? Puta, gusto niya rin i-dismiss sana eh. Kung akala ko gusto niya rin i-dismiss, yung pala, pang-uuto lang sa lahat yung ginagawa nitong ni Boy 10K. Okay ka na sana Boy 10K, pero etong mga recent na sinasabi mo, parang pagdududahan mo na naman eh. Yung sinasabi niya na sumasang-ayon siya kay si Chis Escudero kasi nagsasalita siya pero wala naman parang hindi nakabatay sa ligang batas. Kaya ang dami, parang pag nagsalita si Chis Escudero, siya yung nakaimbento ng law na to. Halimbawa, pag si Chis Escudero nagsalita, parang simple lang yung sasabihin niya. Pinapadismiss ni VP Sara Duterte ang kanyang kaso sa kanya. Yun lang Pero ang sagot niya, pagmamarunong na may karapatan kaming i-dismiss yan. Di ba? Parang kasi sa kanya, parang ako naka-imbento niyan na pwedeng i-dismiss yan. Kasi ang tanong niya lagi, hindi ba pwede na i-dismiss namin yan? Asan na nakasulat na hindi namin pwedeng i-dismiss? Di ba? Ganyan yung style niya eh. Kaya parang tapos yung paraan niya ng pananalita. Eto naman si umaayon na nga siya. Umaayon na nga siya na si Chis Escudero tama na pwedeng i-dismiss. Bigla pa magsasalita pero hindi porket pwedeng i-dismiss ay i-dismiss na dapat. Alam mo yun, yung lagi po siyang nang uuto. Alam mo na nga pwede, pero bibigyan mo pa ng pag-asa, kumbaga lagi siya nasa gitna. Kinig lang muna, sir. Akala ko makinig lang ako. Lagi lang siya nasa gitna.
No? Wala siyang pwedeng ano, pero dapat hindi namin i-dismiss. Parang ang tanong lang, eto sa question lang ng dismissal, sa dismissal, sino ba ang sinasabi lang ni Chis Escudero, sino nagsasabing hindi namin pwedeng i-dismiss? 'Di ba? Walang malinaw eh, 'di ba? Walang malinaw na sinasabi. Sino may sabi na hindi namin pwedeng i-dismiss? So pwede nilang i-dismiss at hindi pwede i-dismiss. Si Alan Cayetano naman, thank you very much muna kay Miss Judge na nagpauga kagad ng 250 pesos. Si Alan Cayetano naman, pwede nga namin i-dismiss, pero hindi namin dapat i-dismiss. Alam niyo yun, yung walang definite na gagawin. Oh, yan po yung pinakamagagaling. Magaling sana si Tol, kaya lang tapos na si Tol. Hanggang 19 Congress na lang, wala na po si Tol. Okay na yan. Kung binibenta nila, kanila naman yan. No? Inaabala mo ko. Una, wala akong pambili. Tinitiyak ko sa'yo, milyon-milyon. Ulit-ulitin mo ba? May magagawa ba ako kung gusto ibenta na may-ari? Ganun lang po yun. Napaka-practical kong tao para talakayin pa yan. Sige, dito muna tayo. Okay. Parang walang ano ba talaga gustong gawin ng mga to? Bakit parang mas gusto pa nila na pinaiikot yung tao? Yung mga Duterte kasi at mga Duterte supporters sa Senado, i-dismiss na yan, di ba? Si Bato, dismiss na yan. Oh. Ngayon, pinaikot pa ni Cayetano, ganun din naman yun eh. Gusto nyo rin sanang ma-dismiss, kaya lang ayaw nyo lang matawag na ma-dismiss. Dahil gusto nyo rin yung boto ng mga kalaban ng Duterte. Ayan po, silang dalawa na lang natitirang magaling-galing sa batas eh. Sino pa bang mga lawyer na matitira sa 20th Congress? Yung carry over wala na halos, di ba? Sino pa ba? Bukod kay Cayetano tsaka kay ano. Kaya nagmumukha sila magaling. Alam niyo ibig ko sabihin, kaya nagmumukha magaling kasi wala nang iba pa. Di ba? Wala nang iba eh. Kaya nagmumukhang magaling si Cayetano at saka si Chis Escudero. Pero pagpasok po ni Marcoleta, mag-iiba po sitwasyon. Ngayon pa lang, naririnig ko na si Marcoleta. Wala siyang pakialam. Hindi siya magpapaikot ng tao. Ang sinasabi niya, kung ano ang totoo. At kung ano ang mali at ano ang tama. Ngayon pa lang. Kaya ako, naniniwala po ako na madidismiss po yung kaso ni BP Sara. Pag sila po ay, halimbawa, tumuloy po yan sa 20th Congress. No? Ano man ang sabihin, dito ako nagtataka sa mga prosecutor. Ang dami po nilang press conference, ang dami po nilang spokesperson. Salita sila na salita panay sa press po. Para saan po? Pag nakuha ninyo yung press, matagal nyo nang kakampi yung press. Iuuntog ko po kayo sa katotohanan magpe-press con kayo, matagal nyo nang kakampi ang press ng Pilipinas. Ano po patunay na kakampi nila ang press ng Pilipinas? Lahat ng press dito, lahat ng media dito, as in lahat, ibinalita na nireject ng Australia yung interim release. Ayaw nila mag-host. May nagtanong ba kay Vice President Sara Duterte bago nila nilabas yung balita na nireject? Tinanong ba nila yung kampo ng Duterte kung nag-apply? Kakampinan niyo yung press eh. Bakit kayo press conference ng press conference? Kakampinan ninyo yung press. Wala na po yan. Nasagad na po ang taong bayan noong 2025, nagpasya na. Ngayon, 2025 pa rin. Wala na pong epekto yan. Kahit po sabihin ng press na masamang tao ang mga Duterte, sabihin ng press na pinakamabubuting tao ang mga Marcoses, sabihin ng press na banal si Hontiveros, wala na pong epekto sa tao yan. Hindi na po nakikinig. Kaya kahit ilan po ninyong sabihin sa press,
Sasaluhin lang po ng mga vlogger ng Duterte yan, pakikinggan po. Bakit po pakikinggan ng mga vlogger ng Duterte? Eh, mga vlogger ng Duterte, nagsasabi ng katotohanan eh. Sa sobrang totoo nga ng mga vlogger ng Duterte, nag-aaway-away. Ibig sabihin, ang mga vlogger ni Duterte, hindi po binababaan ng mga tao ng mga sasabihin. May kanya-kanyang isip. Minsan nagka-clash pa nga, di ba? Eh puta, wala naman nagdidikta sa amin. Kung ano gusto namin sabihin. May mga walang pakialam sa chiching ni Tatay Digong. May mga may pakialam. Kaya kapani-paniwala ang mga Duterte vloggers kaysa sa mga media. Tignan yung balita ng media nung nag-reject yung Australia. Ang tanong, nag-apply ba ang mga Duterte sa Australia? O di napahiya kayo ngayon lahat? Paano nyo sasaluhin yan? Kayo, mga media, ang nagpapalaganap ng kabubuhan. Bobo na nga, sabi nga ni BP Sara. Pinagtatawanan niya nga na si Auntie Claire. Direkta na sinasabihan, bobo, para hindi gano'ng masaktan, intellectually challenged na lang. Direkta na sinasabihan. Ano yung sinasabi kay Auntie Claire? Na direkta. Bago tayo bumalik kay Marcoleta. Pasensya na kayo, ha? Ganyan talaga pagkwentuhan eh. Kung saan napupunta eh. Pero masarap makipagkwentuhan sa inyo. Ano sabi ni Inday Sara kay Auntie Claire? Intellectually challenged o sa madaling salita, bobo. Bakit? Sinabi na ng personal, pinagpapaliwanag pa. Ipaliwanag daw ni BP Sara. Kasi sinabi raw ni BP Sara na kahit daw personal, nagtatrabaho siya. Ang kahulugan ni Auntie Claire na nagtatrabaho, opisyal. Pwede ka pong magtrabaho. Bugok talaga eh. Di ba? Pwede po kasi kang magtrabaho kahit hindi hinihingi. Halimbawa, nakabakasyon ka. Bibigyan ko kayo na halimbawa. Ito po, madalas nangyayari sa mga teacher eh. Nakabakasyon ng mga teacher. May ipapasa. Kahit na nasa Hong Kong, nasa Vietnam, nasa Baguio, personal po yun. Walang ginagastos ang gobyerno. Pinag-ipunan ng teacher halimbawa. Kasi marami na po ngayon ng mga budget travel eh. Pinag-ipunan niya yung 10,000 halimbawa para makarating siya sa Hong Kong. Di ba? Pera niya yun. Inutusan siya ng principal. Uy, isasubmit natin to. Sinubmit niya. Ibig ba sabihin, magre-report na siya kung anong ginawa niya sa Hong Kong? Hindi pa rin. Kasi personal yung lakad niya ron. Nagkataon lang na hilong-hilo na yung principal niya, hindi makita yung pinasa niya bago pumunta ng Hong Kong. O, binigay niya na lang uli through email. O, ma'am, huwag ka na ma-high blood. Eto na. Ay, salamat. Kailangan ko yung data na yan. Pinasa. Ibig ba sabihin, magre-report yung teacher na nag-ipon ng pera para makarating ng Hong Kong, makita yung Disneyland? Anong ginawa mo sa Disneyland? Hindi lang pala personal yung ginawa mo riyan. Meron ka rin, nagtrabaho ka rin sa DepEd. O, di ba? Ganun po kabugok. Kaya kasi nasabihan na intellectually challenged eh. O bobo. Hindi mo maintindihan. May katwiran pa eh. Nahukay ko lang. Sabi, gumamit kasi si OBP, gumagamit kasi si BP Sara ng Facebook, official Facebook ng OBP. O, isa pang katangahan yan. Alam mo, uulitin ko may karapatan ka lang manita, may karapatan ka lang pag-reportin yung tao kung gumagastos ng pera ng taong bayan. Tanong, yung page ba sa FB
Ha? Ginagastosan niya ng taong bayan. Alam ko libre. Alam ko marami nanonood sa akin dito, may page sa FB. Nagbabayad ba kayo sa FB? Yung Office of the Vice President ba nagbabayad sa FB? Ibig sabihin ba, yung Office of the Vice President FB group ay galing pa kay Lenny yan? Di ba? Wala kang pakialam dyan. Wala namang bayad ang gobyerno dyan kahit gamitin yan dahil siya ay Vice President talaga ng Pilipinas. Hindi mo pwedeng ihiwalay kay BP Sara kahit saan siya magpunta. Ibig mo sabihin, pag nasa Australia, hindi na siya Vice President? Vice President pa rin siya. Kahit na anong gawin niya ron, takot na takot kasi. Takot na magsalita. Takot na may sabihin si BP Sara na nakakasama sa Pilipinas. Sa amo niya. Bakit po sila natatakot? Ganun talaga. Tandaan ninyo, ang mga gobyerno na nagpo-project lang, wala talagang tinatrabaho. Takot na takot yan mapulaan. Masyado sila kasi projection lang. Tanungin mo naman, ano ginagawa? Katulad niyan, sinisingil kayo lagi. Wala pa pong bagyo. May bagyo na ba kayo nabalitaan? Wala pa, di ba? Wala pa pong mga malalakas na ulan. Normalidad lang, normal. Umulan ng konti, sinisinok ako. Sa normal na paraan, umulan dahil tag-ulan. Tag-ulan ngayon. June ngayon, tag-ulan. Tag-ulan, babaha. Badong, ano mo, nung naman kay Tatay Digong, bumabaha rin naman. Opo, pero hindi kang kakaraniwang ulan. Bumabaha nung panahon ni Tatay Digong, pag 3 araw nang umuulan. Pero pag mga ganyan lang, umulan lang na wala pang 1 oras, may problema po tayo. Baka yung mga ginawa ninyong 5,500 o 10,000 na flood control dahil 2 taon na. 10,000 na flood control. Ha? At 1 trilyon. 1 trilyon na po ang halaga ng flood control. Dahil 2 taon na yan. 1 trilyon na halaga. Baka yan ang bumabara. Nasobrahan kayo sa pagpapagawa. Simple lang po. Tanungin niyo yung bata, ano tinuturo sa kanila? Grade 2. Lagi ako grade 2 lang eh. Pang grade 2 lang kasi kayang unawain eh. Bakit bumabaha, class? Kasi po, tapon tayo ng basura. Naglinis si Tatay Digong ng basura. Nakita ko nga sandbag oh. Tinangay yung sandbag. Yun yung pangontrol nyo sa baha. Sandbag. San Juanico, wala palang budget. Paano? Nasa flood control lahat. Nagagawa na ba? Kaya nga kayo bumibira eh. Kasi yung mga nagdaang presidente, pinabayaan. Ikaw ang walang ginagawa sa San Juanico ngayon. Sa panahon mo nasira ang San Juanico, hindi magamit. Gawan mo ng paraan. Hindi yung sisisihin mo pa yung kopong-kopong. Kaya pala. Kung nagbabayad ka may paliwanag, maganda paliwanag. Concern ka sa FB page kung nagbabayad ka ng boosting. Ay nga pala, pwede nga palang i-boost. Kaya gigil ng gigil kasi baka yung mga FB page nyo, binabayaran nyo. Tinitiyak ko sa inyo, yung mga FB page ng OBP, libre. Okay. Pinasimple yung buhay. Paano daw kung ilipat na lang sa bundok? Wala. Malalandslide po kayo pag tumira kayo sa bundok dahil wala na. Alam niyo po, hindi na po issue ngayon. Ang dami ko na pong bansa na nakikita na ano po sila, tawag doon?
namumutol naman sila ng mga gubat nila. May allowed lang na panahon kung kailan ka pwedeng magputol ng gubat, ano lang yung pwedeng putulin. Kontrolado po eh. Tapos, yung mga nakontrol mo na yun, tataniman mo na naman ang puno, isang cycle lang. 10-year cycle, may puno ka na naman na pwedeng harvestin. Thank you very much kay Sensa na naging regular member po natin. Okay. Meron palang sinabi yan si Mayor. Nako, Mayor Richard, baka magalit na ng tuluyan sa iyo ang gobyerno. Pag initang ka rin. Una, binabanatan mo yung war on drugs. Di ba? Ngayon naman, binabanatan mo na walang budget yung San Juanico. Aba, ingat-ingat ka, Mayor. Alam mo naman yung mga tao na yan, mga pikon. Mayor Richard Gomez. Mayor na ba siya ngayon? Hindi na ba congressman? Alam namin na mahal ka ng mga tao riyan, pero mahilig po mainit po to sa mga pumupuna sa kanila. Bakit po sila mainit? Ikumpara nyo po. Ito po nakikita lang po natin rin. Ano ba yung ginagawa? Ano ba ginagawa ko rito? Nakalayo. Minsan nakakalimutan ko kaya hindi ako pwede yung nagsasalita habang may pinipindot dito sa Sabi ko, ano ba itong pinipindot ko? Yung pala, ano pala ako? Maglalagay pala ako na ads. Nakalimutan ko kung bakit ko pinipindot. Mayor, sobrahan ka na sa atake. Binabanatan mo yung mga drug lord. Ngayon, binabanatan mo naman na San Juanico, walang budget, no? Ang dami pong budget na nariyan. Okay, ito lang po, no? Balikan ko lang to ng konti. Mamaya yun kay Marcoleta. Si Marcoleta topic kung saan napunta. Ganun talaga pag nagkukwentuhan. Linggo naman ngayon. Bakit po si Marcoleta? Kasi si Marcoleta, wala po siyang hindi po siya nagpapanggap na nasa gitna. Yun ang gusto ko kay Marcoleta. Pag sinabi niyang ito yung paniniwala niya, yun po. Ito yung nakalagay sa batas, yun po. Binabanatan niya na ngayon yung mga lintik, si Bukoy, itong mga prosecution. Binabanatan na ni Marcoleta ngayon. Kaya tinitiyak ko, wala pong kung paano po na kahit magulo po yung pinagsasabi ni Cayetano, napa-oo niya yung mga senador. Malinaw po magpaliwanag si Marcoleta kung bakit dapat i-dismiss. Pati nga ad cautelam na ipaliwanag niya ng mahusay na malinaw Dahil naliwanagan ako. May papaliwanag ko na rin sa inyo yung ad cautelam na yan. Ang ibig sabihin lang po na ad cautelam, no? Bagamat hindi kinikilala ni BP Sara yung jurisdiction netong impeachment court dahil nagsampa sila ng reklamo sa Supreme Court, di ba? Na illegal. Kinakailangan nila sumagot, kaya ad cautelam, kahit hindi namin kayo kinikilala, para hindi magkakomplikasyon, kasi pwede nyo kaming i-contempt di ba? Kaya lang, pag kinilala naman namin kayo na nagpailalim na kami sa jurisdiction ng impeachment court, mababaliwala na yung question namin sa Supreme Court na illegal yung ginawang reklamo sa amin. Di ba? Para pala yan, ang lusot pala dyan, ad cautelam. Ganun po kagaling. Bagamat sumasagot kami, hindi ibig sabihin na nagpapailalim na kami sa inyo. Ayaw lang namin magkaroon ng komplikasyon. Ang gusto lang namin sabihin, hindi nyo kami mabubutasan na iko-contempt ka namin dahil hindi ka sumasagot. Okay? Ganun po talaga pag mga panahon na matatalino ngayon. Lumalabas yung kita yung si BP Sara. BP Sara, si Chis Escudero parang iba yung singot nun Hindi na nawala. Okay, balikan na lang natin, no?
ad cautelam, precaution po yun, na bagamat hindi namin kinikilala na dapat kami ay litisin sa impeachment court, sumusunod pa rin kami. Yun. Maraming ganyan na batas eh. Naalala ko yung yung sa anong tawag doon? Obedesco pero no cumplo, no? Yan yung utos ng hari hindi mababali, di ba? Pero hindi applicable sa amin yan. Kaya pag inutos ng hari ng Espanya, ang layo kasi. Alam niyo yung Spain, napakarami niya nasakop. Ngayon yung mga nasakop niyang lugar, lalo na diyan sa may Amerika, meron silang pangontra kasi bawal mo kontrahin yung hari eh. 'Di ba may batas? Ang utos ng hari hindi mababali. Kaya noon pa may mga ganyan na, no? Obedesco pero no cumplo. Ibig sabihin, I will obey but I cannot execute. Gusto kitang sundin. Sumusunod po ako, mahal na hari. Pero hindi namin kayang ipatupad dito yan. Ganun po yun. Susunod ako sa inyo dahil iko-contempt nyo ako eh. Pero, still, kino-question pa rin namin itong legalidad nitong pagsasampa sa amin ng reklamo. So, hindi siya mako-contempt. At the same time, hindi niya iniiwan yung reklamo niya na ito'y illegal, itong pagsasampa sa akin ng reklamo. At hirap na po yung prosecution. Ang dami po nilang mga congressman na magagaling magsalita, pero hindi po nila kayang pagtanggol. Isa pa lang po ang sinasabi ng mga tahimik na magagaling ng abogado. Ganun, yun po yung pagkakaiba eh. 'Di ba? Ang sabi nga, ang latang malalim, ang latang mababaw, maingay. Pinagsama ko na. Di ba? Kaya maingay yung prosecutor eh. Wala kasi sila talaga namang, tanungin mo nga si Tio, walang ebidensya. Tanungin mo tong prosecutor, maghintay tayo, dapat ilabas ang ebidensya sa ano. Totoo, wala naman talaga kay ebidensya. Yan yung sinagot ni BP Sara eh. Ano sasagutin ko? Wala naman kayong pinapakitang ebidensya. Tignan nyo kung paano sumagot si Marcoleta. Ang linaw po eh. Ang sabi ni Marcoleta, halimbawa ako, nagkaso sa'yo. Diba? Nakalimutan ko na, parang nagtayo ka, may lote ako. Sabi ni Marcoleta. Ito, actual ha. Hinalimbawa niya. May lote ako. Tapos ikaw, nagtayo ka ng bahay sa lote. Lote ko. Pinalalayas kita, ayaw mo umalis. Nagkaroon tayo ng ano. Yun po yun. May pangyayari kang sinasabi. May ebidensya ka. Yung lupa, pinapalayas mo siya, binidyo mo siya na nagtayo. Binidyo mo siya na ayaw umalis. Meron kang ebidensya. Yung papatayin kita pag namatay ako, ano ebidensya nyo dun? Wala. Panay konklusyon. Kaya ang sinasabi ni Marcoleta, ang binigay ninyo sa korte, panay konklusyon. Asan yung ebidensya nyo? Konklusyon na lumabag siya sa batas. Kinukonclude nyo na lumabag sa batas, wala naman kayong ebidensyang pinapakita. Kaya tapat si Marcoleta, yan yung mahirap kalaban. Pag yung mga taong tapat at magaling sa batas, putya si Chis Escudero, tsaka si Alan Cayetano. Alam mo ngayon, nakampi sila sa mga Duterte. Bakit? Boto. Sa boto. Kaya sila kumakampi. Pero hindi dahil sa katotohanan, kundi dahil sa boto. Samantalang si Marcoleta, paano mo lalabanan ng katwiran si Marcoleta, samantalang siya nakabatay sa batas yung sinasabi niyang totoo. Sinasabi na nagbago kaagad yung bukoy. Nung una niya sinasabi, hindi, ano yan? Yung wala daw, hindi raw counted yun. Binasahan siya ni Marcoleta eh.
Sabi ni Bukoy, 'di ba? Tayo nga hindi abogado 'yo, sabihin fourth impeachment complaint yung nakasalang. Kung fourth impeachment 'yan, mayroong per second, third, 'di ba? Simple lang po. Kung fourth impeachment 'yan, mayroong 4 na complaint. Fourth nga eh. Simple lang na maintindihin yun eh. Kaya lang, namimiloso po lang ako. Dahil hindi ko naman alam yung batas tungkol dyan. Pero yung pamimiloso po ko, tama yun. Kasi nakalagay, isang impeachment lang ang dapat talakayin sa loob ng 1 taon. Kung nagpasa sila ng first impeachment ng December 2 o December 4, 2024, dapat ang susunod na pagpapasa ng impeachment, December 4, 2025. Di ba? Oh. Kasi 1 taon eh. Kailan ba nila pinasa yung fourth impeachment? January 2025. 1 buwan lang. Hindi naman 1 taon, 1 buwan lang. Kahit hindi po natin alam yung ibang detalye ng batas, sa pilosopo pa lang, hindi na po mananalo yung fourth impeachment eh. Kaya tama si BP Sara. Pero kung si Marcoleta pa nagpaliwanag, kasi may sustansya, pag si Madong lang nagpaliwanag, pamimiloso po lang eh, di ba? Puta, December 4, 2024, ang unang impeachment complaint. Dapat ang second impeachment complaint, December 4, 2025. Oh. Ayun po, tignan ninyo. Di ba nung panahon ni Gloria, ganyan nga yan, nag-uunahan nga eh, para po siya, ay naunahan tayo, eh, talo na. Balikan natin sinabi ni Marcoleta. Dapat immediately daw ipasa mo sa speaker. Nagbigay naman ng liwi si Marcoleta. Kung pilosopo ka, sabihin ng immediate pagkapasa. Para kang napaso, bigay mo kagad sa speaker. Eh. Siguro pwede daw yung mga December 2. Siguro pwede yung 'di ba? 2 araw hanggang 4 na araw, 'di ba? Bago mo ibigay sa hanggang 2 araw, pwede mo ibigay. Tapos sa speaker naman, within 10 days, dapat binibigay niya. Wala po silang ginawa eh. Ang katwiran ni Bukoy, di ba, nung una? Kaya nga, dahil ito, culmination na, kaya walang ginawa. Mali pala yun, sabi ni Marcoleta. Kung wala kang ginawang aksyon, yun ang mali. Asan yung immediate doon? Matindi pa po yun sa forward. Yung immediate. Direkta na nga yun. Immediate eh. Kung immediate yung termino, para ka napaso nun, pagkatanggap mo, bigay mo na kagad sa speaker yun. Hindi na raw yung susundin. Susundin lang daw yung pag walang pirma, may pirma to. Hindi po yun. Wala kayong ginawa. Lumabag kayo sa batas. Precisely, yun ang nga yung sinasabi ni Marcoleta. Bakit nyo inupuan? Kung inupuan nyo yan at hindi dumaan sa proseso, yung unang 3, tinanggap ni-receive Kaya kahit na anong pambobola ni Bukoy, bakit po nambobola sila ngayon sa mga press con? Binobola nila tao. Yan lang ang kaya nila Akala nila yung mga tao naniniwala pa sa pa-press con nila. Kung naniniwala kami sa pa-press con ninyo, talo sana lahat ng mga nagkatotoo sana yung sinabi ni BBM na 12-0. Araw-araw kayong naninira sa Duterte. Bakit 5-5-2? 5 ang admin, 5 ang Duterte, 2 yung Alam niyo po, dapat i-include niyo yung si Aimee tsaka si Villar. Kasi kung hindi po yan in-endorse ni Sara Duterte, laglag po yan. Kayo naman, no? Sabi, bakit mo ini-include si Aimee tsaka di ba kayo nanood? In-endorse yan ni BP Sara.
Wala na po yan. Wala na po naniniwala. Tignan nyo. Bakit hindi tayo nagpapauto? Tignan nyo yung tanghire, di ba? Nagpalabas, ilang araw pala nakakalipas, nagpalabas yung tanghire. Sabi ng tanghire, nangunguna si BP Sara, 36%. Ganon. Ano sabi ko? Okay, tayo kahit nasa survey nyo, alam natin na yung tanghire survey nila eh. Huwag kayong magpapauto dyan sa tanghire na yan. Inuuto lang tayo nga, number 1 si BP Sara. Ngayon, nilabas ng tanghire. Marami raw ayaw kay BP Sara na maging presidente. Paano mangyayari yun? Pucha, kayo din yung naglabas na 35%? Di ba? Pinakamataas sa survey, tapos meron sila ngayon survey, ayaw daw ng mga tao kay Sara Duterte. Tinatrap lang kayo niyan. Huwag kayong quote ng quote dyan sa mga survey na yan. Hindi nga nila na-kondisyon yung mga tao. Sa survey nila, 2 lang po lulusot sa atin. Hindi po lulusot si Marcoleta. Sa survey nila, ang lulusot lang si Bato at si Bongo. Pero sa baba, lahat halos BBM. Nagkatotoo ba yung mind conditioning nila? Utot nyo! Ngayon, mind conditioning nyo na naman kami na ayaw ng mga tao kay Sara Duterte. Utot nyo. Ayaw? Talaga? Bulahin nyo ulit. Ayaw pa rin. Kaya nga nanalo si Villar tsaka si Amy dahil inendorso ni BP Sara, ayaw pa rin. Kaya nga 18.5 ang botohan dyan eh. Bakit 18.5? Karamihan dyan tatakbo sa 2028 eh. Nakita po nila ang Mindanao, ang Visayas. Konti lang po ang boto ng alyansa. Wala po kayong magagawa. Sa totoo, sayang ang pera ninyo. Eto Kape Presscon, kababayad sa mga press kung may binabayaran kayong press. Kunwari, walang binabayaran. Kung may binabayaran kayong press, sayang lang po ang binabayad ninyo. Wala ring epekto. Wala na naniniwala. Nakita nyo ba yung ginawa kay Umali doon sa Netherlands? Di ba? Sinisigawan. Ano ba sinisigaw kay Umali? Ganun na po ngayon. Yan si Arnold M. Paano naman magiging convincing yung mga yan? Nanluloko. Alam niyo po, convincing po yung mga nagsasabi ng totoo. Tignan niyo to. Paano kayo maniniwala dito? Ito sinabi Ito talaga kasukasukan na to. Nakipagtulungan ng gobyerno natin sa ICC ngayon. Bakit? Meron silang ginagastusan po natin yung ano tawag diyan, yung anong program yung para sa mga witness protection program. Tapos in-announce po ng DOJ na dadalhin nila. Dadalhin nila yung mga witness laban kay Duterte mula Pilipinas papunta na ICC. Ginagastusan ng Pilipinas, 'di ba? Nakikipagtulungan tayo, malinaw. Pag kami po at kayo po nakakita niyan, nakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. Walang duda nakikipagtulungan. Pero pag sila po nagsalita, eto po sasabihin nila. Tignan nyo kung gaano tong mga to kung gaano kasutil tong mga to eto po ang sasabihin ni Auntie Claire. Palas, helping ICC witnesses doesn't mean PH is cooperating with the court. Yung pagtulong daw sa ICC witness ay hindi raw nangangahulugan na nakikipag-cooperate na tayo sa ICC. Paano nyo paniniwalaan yan? Yan po ang dala-dala ng press ngayon. Lahat po ng media, ganyan po ang dinadala. Paano nyo paniniwalaan yung media? Direkta na nga. Umaamin na nga. Binabayaran namin yung programa ng witness protection. Tayo nagbabayad, tayo magdadala sa kanila, witness sila. Buti sana kung
Private, walang problema eh. Eh, gobyerno po magdadala sa kanila tapos wala tayong cooperation. Hindi tayo nakikipag-cooperate sa ICC. Direkta po. May lusot pa sila eh. May lusot pa po sila. Huwag niyo pong sisihin lang yung bipolar kung ano man yung ibig niyo sabihin. Ang dapat may kasalanan po niyan, yung gobyerno, ano yan? Tagapagsalita lang yan eh. Atake lang yan eh. O sinasabi niya, di ba, kino-question niya yung sa FB page ng OBP, ginagamit daw ni BP Sara. Natural, Vice President siya eh. Wala naman pong gastos ang FB page. Oh, pero ikaw ang malaking question namin. Binabayaran ka ng gobyerno, pinasosweldo ka ng taong bayan para lang atakehin yung Vice President at saka yung kanyang pamilya. Yun ang ka-question, Auntie Claire, hindi yung kabaliktaran. Dako na po tayo sa mga tanungan portion. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape.